Alam mo ba na ang Biblia ang pinakabinabasa, pinakanabenta, at pinakaisinaling aklat sa buong mundo? Na-translate na ito sa mahigit 3,500 na lengguwahe at dialekto, kaya halos lahat ng bansa at kultura ay naabot ng salita ng Diyos. Pero mas kamangha-mangha ang kasaysayan nito. Hindi ito isinulat ng iisang tao sa iisang panahon. Isinulat ito sa loob ng 1,500 na taon ng mahigit 40 na iba't ibang manunulat, mula sa mga hari tulad nina David at Solomon, sa mga propeta gaya nina Isaias at Jeremias, hanggang sa mga simpleng mangingisda tulad nina Pedro at Juan, at maging ng dating taga-usig ng mga Kristiyano na si Apostol Pablo. At kahit iba-iba sila ng panahon at pinagmulan, iisa ang mensahe nila: ang pag-ibig at kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang lumang tipan, na karamihan ay isinulat sa Hebreo, ay nagkwento tungkol sa paglikha, Israel, bukat tipan ng Diyos. Ang bagong tipan naman, karamihan ay sa Griego, ay naghayag ng pagdating ng Mesiyas, ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, at ng simula ng Iglesia. Hindi lang ito kasaysayan, ito'y buhay na patotoo. At ito ang nakakabilib. Maraming makapangyarihang hari at gobyerno ang nagtangkang ipagbawal at sunugin ang Biblia, pero hindi sila nagtagumpay. Hanggang na ngayon, bilyon-bilyong tao ang nagbabasa nito, kumukuha ng lakas mula rito, at may ilan pa nga na handang isugal ang kanilang buhay para lang magkaroon ng isang kopya. Bakit nga ba? Kasi ang Biblia ay hindi lang salita ng tao, ito ay salita ng Diyos. Tulad ng sabi sa 2 Timoteo 3 kapitulo, versikulo 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Kaya't ang Biblia ay higit pa sa isang aklat. Ito ang ilaw sa ating landas, gabay sa ating buhay, at patunay na ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman.